Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Hinihinalang lider ng sindikato ng karnaping at umano'y nobyo ni Katrina Paula. Itinanggi sa korte na nagnakaw siya ng mga sasakyan. Kaso naman ng promotor umano ng rent-a-car scam. Pinagugulong na ng korte mga umano'y na biktima. Haharangin ang pagbibiyansa ng suspect. Coach ni Antonio Margarito nagsorry kay Freddy Roach matapos kumalat ang video na tila pinagtatawanan nila ang sakit ni Roach. Mga huling tahong at talaba sa Bataan, kinain pa rin kahit may banta ng red tide. Aerial inspection sa Bulkang Bulusan. Kuha sa CCTV, aktwal na holdapan sa isang computer shop at pagnanakaw sa loob mismo ng eskwelahan. Mag-amang tulak umano ng shabu. Arestado. Exclusive. Kampana ng isang simbahan sa Plaridel, Bulacan. Ninakaw. Pamilya, sweldo o love life? Ano nga ba ang nagpapasaya sa mga Pinoy? Sampinto. Galit na nga ba sa mga lalaki matapos magkaroon daw ng babaerong boyfriend? At mag-ating Era at Michelle Madrigal, ano kayang reaksyon sa pagkukumpara sa kanila sa sexy pictorial? Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, not guilty. Yan po ang tugon ng hinihinalang leader ng pinakamalaki umanong sindikato ng karnaping sa bansa na si Raymond Dominguez. Si Dominguez ay binasahan ng sakdal kanina sa kasong complex carnapping with homicide. Siya yung nobyo umano ng dating artistang si Katrina Paula. Nakatutok si Dante Perello. Di tulad ng itsura niya sa larawang unang lumabas, maigsi na ang buhok ng 26 anyos na si Raymond Dominguez. Nakasombrero, may takip na tuwalya sa mukha, walang imik at mailap sa media. Si Dominguez ang napabalitang nobyo ng dating starlet na si Katrina Paula. Mahigpit ang seguridad habang papunta si Dominguez sa Branch 11 ng Bulacan RTC sa Malolos para sa arraignment ng kanyang kasong complex carnapping with homicide. Sa sala ni Presiding Judge Basilio Gabo Jr., nag-plead ng not guilty si Dominguez. Pero ayon sa PNP, may siyang paraw na warrants of arrest silang nahalukay sa ibang branches ng Bulacan RTC laban kay Dominguez. Pero hindi natin alam kung itong 9 warrants of arrest ay nakapagpiyansa na siya dun sa iba. So yun yung tinitingnan pa namin. Sa investigasyon ng mga pulis, ang nakatatandang kapatid ni Raymond na si Roger daw ang mastermind ng sindikato at si Raymond ang taga-execute ng plano. Actually, yung kapatid niya nahuli na to 3 months ago sa Pampanga, sa San Fernando. And then, nakulong nga rito. However, last Wednesday, nakapagpiyansa siya at na-release na siya. Ang grupo rin daw ni Dominguez ang itinuturing na isa sa pinakamalaking sindikato ng carnapping sa bansa dahil sa operasyon nito sa Region 1, 2, 3 NCR at Calabarzon. November 2, nabawi sa isang kondo sa Mandaluyong ang 8 mamahaling sasakyan na umano'y ninakaw ng grupo ni Dominguez. Sa ipinakitang larawan ng pulisya, kasama ni Dominguez ang dating sexy actress na si Katrina Paula, kaya isa rin siya sa mga unang pinaghahanap ng otoridad. November 6 naman ang lumutang si Katrina Paula para itanggi ang pagkakasangkot sa carnapping, maging ang umano'y relasyon nila ni Dominguez. Umaasa naman ang kampo ni Dominguez na makakalaya ito at malilinis ang kanyang pangalan. Generally, carnapping with homicide is not a bailable offense. But, if the evidence is not that strong, the defense can avail of the right to bail.
Ayon pa sa kanyang abogado, total naman daw ay kusang loob na sumuko si Dominguez at handang harapin ang kanyang mga kaso, hayaan na lamang daw na ang hustisya ang magdesisyon sa kapalaran ng kanyang kliyente. Mula rito sa Malolos, Bulacan, Dante Perello, nakatutok, 24 oras. Sa ibang kaso naman, hindi nagain ng plea ang akusado sa tinaguriang rent-a-car scam na kinasuhan na ng estafa. Siya po yung iniulat namin itong mga nakaraang araw na na-corner sa Pasig ng kanya umanong mga biktima. Ang tinututukan ngayon ng mga biktima ay ang pagharang sa posibleng pagpiyansa ng akusado. Nakatutok si Julio Segovia. Umalma ang kampo ni Evangeline Protasio nang payagan ni Pasig RTC Branch 167 Presiding Judge Rolando Mislang ang media na i-cover ang arraignment nito sa 9 counts ng kasong estafa. Pero wala rin silang nagawa. Si Protasio ang inireklamong nasa likod umano ng rent-a-car scam. Magugunitang na-corner sa kamakalawa matapos maharang ng mga nagrereklamo sa C5 Road. Binutas ng mga complainant ang gulong ng sinasakyan niyang kotse at kinuyog na ng mga nagrereklamo. Todo iwas pa rin siya sa kamera. Panay ang takip ng jacket sa kanyang muka. Nakatabi ni Protasio sa korte ang nagsampa sa kanya ng kaso na si Jenaline Santa Ana. Kaya nabigyan sila ng pagkakataong makapag-usap. Puro lies pa rin yung ano niya eh. Siyempre gusto kong makulong na lang siya and then soli na lang niya lahat ng units. This is contrary to law, guilty or not guilty. We will not make any plea. Hindi nag-plea si Protasio sa tanong ng korte. Alinsunod na rin sa payo ng kanyang abogado. Kaya sa pagkakataong ganito, diretso na sa pagdinig ang reklamo. Sa December 19 nakda ang pagsimula ng trial proceeding. Agad ibinalik sa Pasig Police Headquarters si Protasio matapos ang arraignment. Bailable ang kasong estafa. Kaya tuloy pa rin daw sa pangalap ng 316,000 pesos ang pamilya ni Protasio para makapagpiyansa ito. Napansin kasi namin na may mga dokumento na ipina-file sa kanya na hindi niya pirma. Okay? Meron siya inaamin na nakatransaksyon niya. Meron kaming final na isang counter affidavit na inaamin niya talaga naging katransaksyon niya. Kagabi pa siya, alam ko na nag-iipon for the bail kasi medyo malaki din naman. Pero ayon sa kampo ng mga nagrereklamo, kukontrahin nila ito. Opisa namin na wag siyang i-grant bail dahil sa masyadong malaki. Sa amin around 80 units Iba pa, sabi naman sa jar, nabasa ko, nabigla din ako 600 units Naluluha namang sumugod sa korte kanina si Grace de la Fuente. Nabiktima rin daw siya ni Protasio matapos makuhanan ng mga alahas na aabot sa mahigit 3 milyong piso. Puro talbog na cheque raw ang ibinayad sa kanya. At ang lubos na nakapagpapabigat sa loob niya, namatay raw ang pinagbubuntis niya noong panahong naloko umano siya ni Protasio. Kakahanap siguro sa kanya kasi wala namang sakit yung bata. Yun. Tapos siguro baka stress. Kaya matagal rin ako hindi lumabas kasi natatakot ako baka sindikato. Kaya lang nung nakita ko na marami, sabi ko siguro kahit anuhan ko na lang ng justice yung sarili ko. Balak ng mga complainant na magsampa ng large-scale estafa laban sa akusado. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras. Muling nagharap sa isang press con sina Manny Pacquiao at Antonio Margarito 3 araw bago ang inaabangan nilang sagupaan. Humingi naman ng paumanhin ang kampo ni Margarito sa ginawa nilang pangungutya sa coach ni Pacman na si Freddie Roach. Mula sa Texas, nakatutok si Chino Trinidad. Siniguro ni Bob Arum na maririnig ng lahat ang kanya'y kawalan ng hustisya laban sa isa sa kanyang mga alaga na si Antonio Margarito na pinatawan ng marupit na 1-year suspension ng California State Athletic Commission dahil sa nadiskubreng illegal substance sa benda nito bago ang laban kontra kay Sugar Shane Mosley noong 2009. There was no basis at all for denying a license to Antonio Margarito. Ngunit di pa man nakakalusot sa kanyang kinapapaloobang gusot. Eto na naman, may sakit na naman ng ulo ang markadong bad guy ng professional boxing. Lumabas kasi sa internet ang video na pinagtatawanan ni Margarito, Brandon Rios at Coach Robert Garcia ang katayuan ni Coach Freddy na may Parkinson's disease. You said about that? Hi, Freddie Roach. That's Freddie Roach right there. Manny Pacquiao. Dahil sa negatibong reaksyon sa pang-iinsultong ginawa ng Team Margarito, napilitang humingi ng paumanhin si Coach Robert Garcia kay Coach Freddy. When I told Brandon Rios this morning, that it was up and that everybody was thinking that we were making fun of people with that disease, he was surprised. He says, "What disease?" He didn't even know Freddie Roach had a disease. Hindi naman pinansin ni Coach Freddy ang paumanhin ni Coach Robert. At bilang top fighter in the world, ginamit naman ni Manny Pacquiao ang pagkakataon upang ipahayag
ang pagkakabuo ng kanyang autobiography na pinamagatang Pacman. This is my official book. It's going to release on November 19. So it's a book from Dunam Books. So thank you. Hope you will buy it, and there's my story. Habang tangan ni Bob Arum na pinarangalan ni WBC President Jose Sulaiman bilang best boxing promoter of all time ang paglalaban ng WBC Silver Belt, nagkasukatan muli sina Pacquiao at Margarito sa tradisyonal na face-off para sa media. At 3 araw bago ang kanilang main event ni Margarito, nag-ensayo pa rin kaninang umaga sa Grapevine High School ang 7th Division World Champion. Mula sa Arlington, Texas, Chino Trinidad Acututo, 24 oras. Samantala, inihahanda na ang Dallas Cowboys Stadium sa Arlington, Texas. Doon gaganapin ang pinakaabangang bakbakan ni Manny Pacquiao at Antonio Margarito. Ang Dallas Cowboys Stadium ang pinakamalaking tinatawag na dome sa buong mundo. Mula sa Texas, nakatutok si Ruth Cabal. Sineset up na ang mga ilaw, maging ang mga dagdag na upuan sa paligid ng itatayong ring sa Dallas Cowboys Stadium para sa bakbakang Pacquiao Margarito. Nililinis na rin ang buong stadium. Ang Cowboy Stadium ang pinakamalaking dome o may bubungang stadium sa buong mundo. Nasa 3 million square feet ang sukat nito at may maximum seating capacity na 110,000. Sa Pebrero, dito rin gagawin sa Dallas Cowboy Stadium ang Super Bowl, isa sa pinakatinatangkilik na football championship sa buong mundo. Pero maituturing na rin daw kasing Super Bowl ng boxing ang gagawing laban dito ni Manny Pacquiao at Antonio Margarito. Mas maganda raw kasi ang bentahan ng tickets ngayon kumpara sa huling laban ni pambansang kamao at Sarangani Representative Manny Pacquiao dito sa Cowboy Stadium laban kay Joshua Clottey noong nakaraang Marso. Umabot sa halos 51,000 ang mga nanood noon. Very, very strong. Now it depends on the walk-up to allow us to break the record. You're targeting for 70, right? Well, yeah, between 65 and 70. To make target nga raw ng promoters, higitan di lang ang sales ng Pacquiao-Clottey fight, kundi ang record para sa pinakamataas na indoor ticket sales para sa boxing na nasa mahigit 63,000 nung laban ni Muhammad Ali at Leon Spinks noong 1978 sa Louisiana Superdome. Sina Pacquiao at Margarito parehong hindi naman daw nape-pressure na bukod sa paglalaban ng WBC Super Welterweight belt, nakataya rin nga ang posibleng world record sa ticket sales. My concern is how we can give a good fight to the people who are going to watch on Saturday. Bueno, no siento presión, simplemente saben que va a ser una buena pelea y yo creo que es importante, ¿no? I think the fans, I understand that it's a big fight, it's a great fight, and I hope we do have a very large crowd. Mula sa Arlington, Texas, Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras.